Lopez Palapar, 21 years old. Isa akong 4th year pharmacy student sa isang university sa Valenzuela City. Bukod pa doon, scholar din po ako ng bayan, particular ng DOST. Tapos, cat lover po ako, mahilig po ako sa pusa, lalong-lalo na kapag kulay orange. Mahilig ako mag-community work talaga, bata pa lang hanggang ngayon. Nandito na ako sa Liwanag at Dunong. Tapos, Liwanag at Dunong, nalaman ko ang LD sa isang Twitter post ng isa ring volunteer na si Ate Maika. Pero hindi agad ako nakapag-volunteer ng parehas na taon na yon, taong 2023, kasi nga busy, ganon, at hindi ko mahanapan ng oras. Pero nakafollow ako sa page ng Liwanag at Dunong nung taon din na yon. Tapos nung sumunod na taon, nung nagkaroon ako ng chance na makasama, tinuloy ko na siya kahit na ako bilang ako, mahihain talaga ako. Di ako madalas nakikisama sa iba unless may iba akong kasama. Pero tumugon ako dun sa call for volunteer kahit na mag-isa lang ako. Ako talaga mahihain akong tao, pero nung simula nung nag-volunteer ako sa Liwanag at Dunong, unti-unti kong nakilala yung sarili ko. Tapos ilan sa mga skills na nagamit ko talaga sa pag-volunteer ay unang-una, syempre yung pinupurso kong course ngayon, pharmacy. Nagagamit ko siya in terms of pagsisiguro na yung mga inireregalo nating gamot sa ating mga katutubo ay angkop doon sa pangangailangan nila. At syempre dun sa pagsisiguro na yung mga gamot na ginagamit nila ay ligtas at hindi nakakasama sa kanilang kalusugan. Tapos bukod pa doon, yung kasanayan ko rin sa pagsusulat at syempre yung bilang Gen Z at Techie, nagagamit ko siya sa pagsuporta sa social platforms ng Liwanag at Dunong mula sa Facebook, Instagram, YouTube at TikTok. Bilang estudyante, lalo na may pasok mula Lunes hanggang Sabado, mahirap talaga mag-decide kung yung isang araw ng pahinga mo ipapahinga mo na lang ba sa bahay, igagala o ipapahintay. Pero tuloy akong bumabalik sa community dahil nakita ko yung pangangailangan, lalo na siguro sa sektor ng edukasyon, kalusugan at sa mga primaryang karapatan na hindi natatamasa ng mga katutubo natin dito sa komunidad. Yung pagpunta kasi sa COMU, siya hindi siya dahil convenient, hindi siya dahil gusto mag-unwind. Yung pagpunta sa COMU, mamumulat ka talaga sa personal na karanasan ng mga katutubo na hindi naman na ipapakita sa social media or sa mainstream media. Isa sa pinakamatingkad na karanasan ko siguro sa COMU ay noong Aita Day, ginanap lang din last year, kung saan nagkaroon ng pledge para sa mga volunteers. For memory siya sa akin kasi paninindigan mo yon, hindi lang sa mga katutubo, paninindigan mo rin yon pati sa sarili mo at sa mga future mo pa nagagawin. Yung pag-pledge ko as volunteer, para kong bininyagan, parang maging isang bagong tao na hindi lang sarili yung iniisip niya, kundi pati na rin yung nakakasama niya, at lalo na yung mga taong patuloy na hinuhuli o hindi binibigyan ng atensyon ng gobyerno at itinuturing na parang wala lang, lalo na sa usapin ng lupa, primaryang karapatan at iba pang serbisyo. Yung kahalaga ng pag-volunteer para sa akin, kailangan siya, lalo na yung mga katutubo natin, patuloy silang tinatanggalan ng boses. Boses na masabi ang mga hinaing nila, masabi yung mga personal na karanasan. Yung mga katutubo natin, kumbaga tinuturing silang non-existent pagdating sa mga usaping developmental. Kaya mahalaga yung paglilingkod natin sa COMU para i-amplify yung boses nila at maipakita na nag-i-exist sila at maipakitang
deserve din nila na matamo ang karapatan sa edukasyon, karapatan sa kanilang lupang ninuno, at karapatan na makapamuhay natin, at karapatan na mamuhay ng pantay at walang diskriminasyon. Muli, ako si Princess, volunteer, at kung naghahanap man kayo ng sign para pumunta sa commune, ito na yun. Ito na ang sign nyo para lumabas mula sa mga screen ninyo, lumabas mula sa mga social media posts ninyo, at pumunta sa commune para makinig at makita sa magpapasa ng ating mga edukasyon para sa lahat, kaunlaran para sa lahat, at defense at